Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media na walang epekto sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa FOCAC Forum, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi kailangang humingi ng permiso sa China kapag may aktibidad ang Pilipinas sa sarili nitong teritoryo tulad ng supply mission. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Iba't ibang usapin nakakaapekto sa bansa at sa ugnay nito sa ibang bansa ang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media ngayong araw. Sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, unang sinagot ng Pangulo ang provisional understanding ng Pilipinas at China. Kabilang sa mga tanong kung dapat pa bang panatilihin, baguhin o tapusin ang nasabing arrangement. Lalo na't may pagkakaiba ng posisyon ang Defense at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, hindi dapat nakatuon lamang sa arrangement ang debate. Pangunahing layunin nito ang maiwasan ang miscalculation na maaaring humantong sa mas malalang tensyon o insidente. Mahalaga ito para mapanatili ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. It is just an arrangement to inform not any specific country or group or vessel, but everyone who is in the West Philippine Sea, that the vessels from the Philippines are going to sail from this place to that place on this date, and that is all. So that there is no confusion that these are unidentified vessels and they have suddenly appeared out of nowhere. Muli ring iginiit ng Pangulo na walang epekto sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding at hindi nito pinahihina ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS, ang paggamit ng sovereign rights o ang pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Nilinaw rin ng punong ehekutibo na walang espesyal na arrangement na nangangahulugan na kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso bago maglayag o magsagawa ng anumang aktibidad. There's no special arrangement that somehow the implication is that we have to ask for permission or that we have to give up some of our rights. That's not the case at all. The case is very simple. Our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or and anytime that they do sail, that NOTAM is issued. And that's the extent of it. Sa usapin naman ng joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, sinabi ng Pangulo na patuloy pa rin ang negosasyon ukol sa terms of reference upang makatulong sa energy supply ng bansa. Umaasa ang pamahalaan na magtatagumpay ang kasunduan kahit wala pa itong tiyak na timeline. Tahasan namang itinanggi ni Pangulong Marcos na papayagan ng Pilipinas ang militar ng Estados Unidos na gumamit ng mga base sa ating bansa para sa anumang pag-atake sa oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan. Dito ay binigyan diin ng Pangulo na pangunahing layunin ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. The Philippines does what we do, again, to defend our territory, to the continuation of the exercise of our sovereign rights and the recognition of our sovereignty. What other countries choose to do is really not something that the Philippines has much influence on. So, again, what the United States, or for that matter, any other country chooses to do is really an internal matter for them and how they choose to handle their own foreign policy. When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives. Gab Villegas para sa Bayan.